Sa isang mataas na apartment sa Manhattan, umupo si Emmy Wilson sa kanyang desk, nakatuon sa isang proyekto ng disenyo na may nalalapit na deadline. Ang sinag ng araw na bumabagsak mula sa bintana ay nagpapasikat sa kanyang kulay tansong buhok. Gumagawa siya ng mga huling pagsasaayos habang nagtatrabaho sa kanyang graphic tablet. Ang kanyang workspace bilang isang freelance graphic designer na nagtatrabaho mula sa bahay ay maayos ngunit nakaka-inspire sa paglikha. Narinig ang tunog ng mga susi at bumukas ang pintuan nang umuwi ang kanyang asawa, si Richard. "Nandito na ako," tawag ni Emmy sa isang bahagyang pagod na boses. "Maligayang pagdating." Lumiko si Emmy na may mainit na ngiti. "Kamusta ang araw mo?" Pinadulas ni Richard ang kanyang kurbata at umupo sa sofa. "Karaniwan lang, 2 pulong ng kliyente, 1 pulong ng koponan, at bundok ng paperwork," sagot niya habang nagbubuhos ng tubig. "Ikaw kamusta?" "Nakakumpleto na ako sa logo design para sa bagong kliyente." Ipinakita ni Emmy ang kanyang trabaho ng may pagmamalaki. "Sa ilang huling pagsasaayos, dapat kong maisumite ito bukas." Si Richard ay nagtatag ng isang matagumpay na karera bilang sales manager sa isang malaking kumpanya ng seguro. Mataas at mayroong nakakatakot na pangangatawan, ngunit may banayad na personalidad, siya ay pinagkakatiwalaan ng parehong mga katrabaho at kliyente. Nakilala niya si Emmy 5 taon na ang nakalipas sa isang pagtitipon na inorganisa ng isang kaibigan, at nahulog siya sa pag-ibig sa unang tingin. Nahulog siya sa pagiging tapat at pagkamalikhain ni Emmy, at siya naman ay nahulog sa katapatan at kabaitan ni Richard. Ang kanilang buhay may asawa ay karaniwang maayos, habang pinapahalagahan ang kanilang mga karera, paminsan-minsan nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng mga anak sa hinaharap. Ang tanging anino sa kanilang relasyon ay ang ina ni Richard, si Beverly. Sa pamamagitan ng paraan, tumawag si Mom, sabi ni Richard nang walang pakialam, hindi napapansin ang bahagyang pagdilim ng ekspresyon ni Emmy. "Tungkol ito sa iyong kaarawan sa susunod na linggo." Sabi niya may espesyal na regalo siya para sa iyo. Sinikap ni Emmy na panatilihin ang kanyang ngiti. Kung gaano ka-thoughtful niya, sabi niya na may bahagyang tensyon sa kanyang boses. 15 taon na mula nang mawala ni Beverly ang kanyang asawa, si John. Bagamat siya ay mukhang elegante at sopistikado, mayroon siyang matalas na talino at malakas na kalooban. Sa ilalim ng ibabaw, ang nag-iisang anak ni Richard, si Beverly, ay sentro ng kanyang buhay, at naniniwala siyang walang sinuman ang makakapag-agaw ng pagmamahal ng kanyang anak. Mula pa sa simula ng kasal ni Richard at Emmy, si Beverly ay malamig kay Emmy. Bagamat siya ay nagpapakita ng magandang asa sa ibabaw, malinaw kay Emmy na tinitingnan siya ni Beverly bilang babaeng nagnakaw sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng maliliit na kritisismo, mga sarcastic na pahayag, o labis na magagandang kilos, palaging nakakahanap si Beverly ng mga paraan upang maging hindi komportable si Emmy. "Talagang mukhang gusto ng mom na pagbutihin ang relasyon niya sa iyo," sabi ni Richard sa isang pag-asaing boses. Ang regalong ito ay maaaring senyales ng pagkakasundo. Pinigilan ni Emmy ang isang sigaw, palaging sinisikap ni Richard na makita ang mabuti sa kanyang ina. Isa ito sa kanyang mga bertud, ngunit minsan ito ay nagpapabulag sa kanya. "Marahil," sagot niya. "Sinabi ba niya sa iyo kung ano ang regalo?" "Sinabi niyang ito ay isang lihim, ngunit binanggit niyang magugulat ka." Mumiti si Emmy sa kabila ng kanyang pagkabahala. Karaniwang ginagawa ni Beverly ang mga sorpresa na hindi siya komportable, ngunit para sa kapakanan ni Richard, patuloy niyang pinanatili ang kanyang composure. "Inaasahan ko ito," sabi niya. Sa kanyang kaarawan, nagtipon-tipon ang mga kamag-anak at kaibigan sa tahanan nina Emmy at Richard para sa isang intimate na salu-salo. Bagamat kinakabahan, nakaramdam si Emmy ng kapanatagan na napapalibutan ng mga kaibigan sa kanyang sariling apartment. Sa paligid ng 3:00 ng hapon, tumunog ang doorbell, at nang buksan ni Richard ang pintuan, naroon si Beverly na may perpektong set na kulay pilak ang buhok at nakasuot ng mamahaling tweed suit. Siya ay nagbigay ng dignidad na parang reyna. "Salamat sa pagdating," niyakap ni Richard siya. "Siyempre, darating ako, espesyal na araw ni Emmy," sagot ni Beverly ng maayos at lumingon kay Emmy. "Maligayang kaarawan." Hinalikan niya siya sa pisngi. Ang amoy ng kanyang pabango ay matindi at halos nakakabingi. "Salamat, Beverly," sagot ni Emmy ng magalang. "Ngayon, lahat,
Itinaas ni Beverly ang kanyang boses upang makuha ang atensyon ng buong silid. Lumabas tayo upang makita ang regalo ko para kay Emmy. Lahat, sumama. Sumunod ang mga tao sa kanya nang may pagkamausisa at lumabas sa kalye sa harap ng apartment. Doon, isang bagong pulang Mercedes-Benz S-Class ang nakaparada, kumikislap sa sinag ng araw. Napahagulgol si Emmy, tiyak na ito ay isang napakagandang sasakyan. Ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang maramdaman ang intensyon ng pagpapakita at kontrol sa likod ng regalo ni Beverly. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Beverly sa isang matamis na boses. Ito ang pinakabagong modelo. In-order ko ito ng espesyal. Habang ang mga tao sa paligid nila ay nagpapahayag ng kanilang paghanga, iniabot niya kay Emmy ang mga susi. Dapat kang magpasalamat, sabi niya na may ngiti, kahit na ang mga salita ay nagdadala ng tono ng utos. Napakaganda, salamat, sagot ni Emmy na inaasahan ng mga tao sa paligid niya, habang ang mga komplikadong emosyon ay umiikot sa loob. Pinanatili niya ang ngiti na kanyang pinanday bilang isang profesional na designer. Ang mukha ni Richard ay nagliliwanag ng sorpresa at kagalakan. Talagang kamangha-mangha ito, niyakap niya si Beverly ulit. Emmy, ano sa tingin mo? Hindi ba ito kahanga-hanga? Tumingin si Emmy sa kotse na may bahagyang hindi pagkakaunawaan. Ano ang nasa likod ng marangyang regalong ito? Hindi ka panipaniwala, honest niyang sagot. Totoo, hindi ka panipaniwala na si Beverly Wilson ay magbibigay ng isang bagay na walang inaasahang kapalit. Isang linggo pagkatapos ng kaarawan, umuwi si Emmy mula sa pamimili sa kanyang maliit na kotse at tumingin sa kumikislap na pulang Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi niya sa parking lot ng apartment. Ang kotse na hindi niya kailanman pinatakbo ay patuloy na kumikislap na parang pulang babala sa sulok ng kanyang paningin. Habang may dalang mabibigat na shopping bag sa parehong mga kamay, si Emmy ay naglakad patungo sa elevator at naisip na ilang beses nang tinanong ni Richard kung bakit hindi niya ginagamit ang regalo ng kanyang ina. Bawat pagkakataon, nagbigay siya ng mga dahilan tulad ng iayos lang ang kotse ko o kailangan ng oras para masanay. Hindi niya masabi sa kanya ang tunay na dahilan, hindi siya naniniwala na ang regalong ito ay nagmula sa tunay na kabutihan. Sa apartment, may mensahe mula kay Richard sa answering machine. Magtatagal ako ngayong gabi, may dinner ako kasama ang mga kliyente. Huwag mag-alala, mahal kita. Ipinatong ni Emmy ang kanyang mga shopping bags at tumingin sa pulang Mercedes sa pamamagitan ng bintana. Naisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon. May oras ako upang suriin ang kotse, determinadong bumalik si Emmy sa parking lot. Kinuha niya ang mga susi at lumapit sa kotse. Matapos tiyakin na walang mga surveillance camera, binuksan niya ang driver's door. Nang umupo siya sa loob, bumangon ang amoy ng mamahaling leather. Lahat ay mukhang perpekto, ang kislap ng dashboard, ang texture ng mga upuan, ang sopistikadong disenyo ng control panel. Ngunit nang ipasok niya ang susi sa ignition at sinimulan ang makina, naramdaman niyang may kakaiba. Ang tunog ng makina ay tila bahagyang hindi normal. Isang bahagyang panginginig ang dumaan sa manibela, patungo sa kanyang mga kamay. Si Emmy, na walang karanasan sa mga mamahaling kotse, ay hindi makahatol kung ito ay normal. Maaaring imahinasyon ko lang, naisip niya. Hindi naman ako eksperto sa Mercedes. Habang sinisiyasat niya ang menu ng dashboard, maraming mga function ang nahuli ang kanyang atensyon. Nang sinubukan niyang suriin ang navigation system at buksan ang setting screen, natagpuan niyang may nakatakdang user profile, Beverly Wilson, syempre. Maganda, bulong ni Emmy. Isang bagong kotse, ngunit naipasok na niya ang kanyang sariling impormasyon. Uminit ang kanyang kuryosidad, sinuri ni Emmy ang navigation history. Naglalaman ito ng mga address para sa bahay ni Ele, apartment ni na Emmy at Richard, at ilang mga luxury shopping malls. Sa karagdagang pagsisiyasat, natagpuan niya ang isang option para sa vehicle tracking sa system settings. Ito ay naka-enable. Ano ito? Kumunot ang noo ni Emmy habang binabasa ang paliwanag. Natutunan niya na ang feature na ito ay nagpapadala ng impormasyon sa lokasyon ng kotse sa real-time sa isang partikular na smartphone application. Ang nakalink na account name ay D. Wilson. Nagsimula ang pag-aalala. Sinuri ni Emmy ang mga setting at natagpuan ang isang recording function option.
Ito rin ay naka-enable, nakatakdang otomatikong i-record ang mga pag-uusap sa loob ng kotse at ipadala ang mga ito sa parehong account. O Diyos ko, huminga si Emmy. Hindi na ito simpleng pagkakataon, si Beverly ay nagplano na subaybayan siya at si Richard. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Emmy ang glove compartment at kinuha ang manual ng kotse. Habang binabaliktad ang daan-daang pahina, hinanap niya ang impormasyon tungkol sa normal na kondisyon ng makina. Nakatala doon, ang S-Class engine ay kilala sa tahimik na pagtakbo, halos walang panginginig na nararamdaman sa idle. Ang panginginig na naramdaman niya ay malinaw na hindi normal. Muling nakinig si Emmy sa makina, talagang narinig ang bahagyang hindi regular na tunog. Upang magsiasat pa, kinuha ni Emmy ang kanyang smartphone at naghanap ng Mercedes-Benz S-Class engine abnormality. Nang basahin ang ilang forum, natutunan niyang ang mga problema sa makina ay maaaring magdulot ng malubhang issue. Pagkatapos, sinuri niya ang vehicle information screen sa dashboard upang beripikahin ang kasaysayan ng kotse. Ang kanyang natuklasan ay nakakagulat, ang kotse ay hindi bago. Ang petsa ng pagbebenta ay 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ito pwede, sabi ni Emmy ng malakas. Si Beverly ay nag-claim na ito ang pinakabagong modelo at na-espesyal niyang in-order ito. Upang magsiyasat pa, isinulat ni Emmy ang ihis ng kotse at nag-access sa isang automobile history report service sa kanyang smartphone. Matapos bayaran ang bayarin gamit ang kanyang credit card at ay download ang ulat, ang nakakatakot na katotohanan ay naipakita, ang kotse ay talagang ginamit at may kasaysayan ng aksidente. Ang dating may-ari ay nagkaroon ng aksidente sa highway na nagdulot ng malubhang pinsala sa harapan. Ito ay naayos, ngunit ang mahahalagang bahagi ng makina ay hindi ganap na naibalik. Nagbabala ang ulat ng potensyal na malubhang problema sa mahabang biyahe o mataas na bilis ng pagmamaneho. Nanginginig ang mga kamay ni Emmy. Ito ay hindi lamang isang mapagbigay na regalo, nagbigay si Beverly sa kanya ng mapanganib na kotse at nagplano na subaybayan ang kanyang mga galaw. Sa pinakamasamang kaso, ang kotse ay maaaring magdulot kay Emmy ng isang malubhang aksidente. Pinatay niya ang makina at umalis sa kotse. Habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplo sa kanyang mukha, inisip ni Emmy kung paano sasabihin kay Rich ang nakakatakot na tuklas na ito. Mahal na mahal siya ni Richard, maniniwala ba siya sa ganitong sabuatan? Pabalik sa apartment, nagpa siya si Emmy na simulan ang pangangalap ng ebidensya. Kumuha siya ng mga litrato, print ang ulat, at kumuha ng mga screenshot ng recording function at tracking system settings. Kailangan niya ng hindi mapapasubali ang ebidensya upang ipakita kay Richard ang katotohanan. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama, tumingin si Emmy sa kisam. Ngayon na alam niya ang tunay na layunin ng regalo ni Beverly, kailangan niyang kumilos upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang asawa. Ngunit kailangan pa rin niyang magpatuloy ng maingat, kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas sa mapanganib na sitwasyong ito nang hindi nasasaktan ang damdamin ni Richard. Sa isang weekend na umaga, nakatayo si Richard sa bintana na may kape sa kamay, nakatingin sa parking lot. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa pulang Mercedes-Benz na nakababad sa sikat ng umaga. Dahan-dahan siyang umiinom ng kape, malalim sa pag-iisip. Strange, lumingon siya kay Emmy na nakaupo sa sofa. 2 linggo na mula nang matanggap natin ang kotse at hindi mo pa ito pinatakbo kahit isang beses. Tumingin si Emmy mula sa kanyang laptop screen at pinili ang kanyang mga salita ng maingat. Kailangan ko pa ng oras upang masanay. Madalas tumatawag si Mom. Umupo si Richard sa sofa sa tabi ni Emmy, nagtatanong, gusto ba ni Emmy ang kotse? May problema ba? Mukhang nag-aalala siya. Humugot si Emmy ng malalim na hininga. Sa mga nakaraang araw, nag-iisip siya kung kailan sasabihin kay Richard ang katotohanan. Ang ebidensyang kanyang nakalap ay hindi mapapasubalian, ang kasaysayan ng aksidente ng kotse, ang mga problema sa makina, at ang pinakanakatakot, ang surveillance system na naka-install sa kotse. Ngunit dahil sa relasyon ni Richard sa kanyang ina, mahirap talakayin ang isyong ito. Marahil iniisip ni Beverly na masaya ako sa kotse, maingat na sinabi ni Emmy. Ngunit hindi ka ba? Tumingin si Richard ng direkta sa mga mata ni Emmy. Mayroon bang hindi mo sinasabi? Mukhang hindi ka komportable at lalo pang nagiging tense pagdating sa aking ina. Hinampas ni Emmy ang kanyang panga.
Richard, may problema sa kotse na iyon. Anong problema? Anong klaseng problema? Mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag, tumayo si Emmy. Pumunta tayo sa kotse. Nagsimula silang bumaba sa parking lot na tahimik. Ang puso ni Emmy ay mabilis na tumbiting, naunawaan niya na ang mangyayari ay maaaring magbago ng buhay ni Richard magpakailanman. Nakatayo sa harap ng pulang Mercedes sa parking lot, kinuha ni Emmy ang mga susi. Sumakay ka at tingnan mo ang sarili mo, sabi niya. Si Richard, na may skeptical na ekspresyon, ay binuksan ang driver's door. Ano ang dapat kong tingnan? Simula ng makina muna, sabi ni Emmy habang siya ay umupo sa passenger seat. Ipinapasok ni Richard ang susi sa ignition at sinimulan ang makina. Hindi siya eksperto sa pagmamaneho, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong sumakay sa mga mamahaling kotse para sa trabaho at alam ang normal na kondisyon ng isang Mercedes-Benz S-Class. Nagsimula ng mag-iba ang kanyang ekspresyon. Strange ang tunog, sabi niya. Nararamdaman ko rin ang panginginig. Hindi iyon tunog ng bagong kotse, sabi ni Emmy, lalo na para sa isang mamahaling kotse. Ipinatong ni Richard ang kanyang kamay sa manibela, naguguluhan habang naramdaman ang bahagyang panginginig ng makina. Talagang may mali. Ngunit sinabi ng mom na ito. Ay bago, sabi ni Richard. Simulan natin doon. Kinuha ni Emmy ang kanyang smartphone at binuksan ang vehicle history report na kanyang nasave. Tingnan mo ito. Kinuha ni Richard ang smartphone at tumitig sa screen. Nakita ni Emmy ang kulay na unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Ito ay T. Kanyang boses ay nanginginig. Ang kotse na ito ay may kasaysayan ng aksidente, at nakasaad dito na ito ay ibinenta 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ito bagong kotse, kundi isang ginamit na naayos pagkatapos ng aksidente, sagot ni Emmy ng tahimik. Ang mga mahahalagang bahagi ng makina ay hindi naayos ng maayos. Delikado ito para sa mahabang biyahe. Tumingin si Richard kay Emmy na may pagdududa. Paano ito nangyari? At hindi lang iyon, abala si Emmy habang hinahanap ang screen ng dashboard at binuksan ang navigation system settings. Tingnan mo ito. Ipinakita ng setting screen ang profile ni Beverly Wilson na may naka-enable na vehicle tracking at voice recording. Nagtigilan si Richard. Ito ay T. Nahirapan siyang magsalita. Ito ba ay isang surveillance device? Lahat ng pag-uusap sa kotse ay nakaset na i-record at ipadala sa account ni Beverly, sagot ni Emmy. At ang impormasyon sa lokasyon ng kotse ay patuloy na ipinapadala sa kanyang smartphone. Nahulog ang mga kamay ni Richard mula sa manibela patungo sa kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa labas ng bintana, tila sinusubukan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip. Bakit gagawin ito ng Mom D? Siya ay nawala sa mga salita. Kinuha ni Emmy ang kamay ni Richard. Richard, ayaw kong akusahan si Beverly, pero ito ay malinaw na may masamang intensyon. Nagbigay ng kotse na may kasaysayan ng aksidente, na nagkukubli bilang bago, at sinusubaybayan ang ating mga galaw at pag-uusap. Ang galit ay nagsimulang magpinta sa mukha ni Richard. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Maliwanag na nagsinungaling ang mom, ngunit hindi ko maisip na gagawin niya ito. Bakit niya gagawin ito? Hindi ko rin alam, sagot ni Emmy ng tapat. Ngunit ang kotse na ito ay hindi ligtas at ang ating privacy ay nilalabag. Sa tingin ko dapat natin itong ipasuri ng isang propesyonal. Pinatay ni Richard ang makina at malalim na huminga. Dalhin natin ito sa isang independent repair shop kaagad, nang hindi sinasabi kay Mom. Habang sila ay umaalis sa kotse at bumabalik sa apartment, biglang tumigil si Richard. Gaano katagal mo nang alam ito? Ilang araw, sagot ni Emmy. Nahihirapan akong sabihin sa iyo. Ayaw kong sirain ang relasyon mo sa Beverly. Nagawa mo ang tamang bagay, sabi ni Richard. Ito ay nakakagulat, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagningning ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kung talagang ginawa ito ng mom, kailangan kong muling isaalang-alang ang relasyon ko sa kanya. Habang nasa elevator, tahimik na sinabi ni Richard, mula pagkabata, labis na nakikialam ang mom sa aking buhay. Akala ko ay sobra siyang nag-aalaga minsan, ngunit hindi ko inasahan na aabot ito sa ganito. Nagbigay siya ng mapait na ngiti. Palaging mataas ang pamantayan ng mom para sa aking kapareha, ngunit pinili kita,
at proud pa rin ako sa pagpili kong iyon. Hinawakan ni Emmy ang kamay ng kanyang asawa. Magkakasama tayong malalampasan ito. Pagdating sa apartment, tumawag si Richard sa isang kilalang lokal na auto repair shop. Gusto ko sanang ipasuri ang isang kotse sa unang pagkakataon bukas ng umaga. Posible ba iyon? Hindi niya ipinaliwanag ang mga detalye na sinabing may mga alalahanin sa kaligtasan. Matapos isara ang telepono, tumingin si Richard kay Emmy at ngumiti ng malungkot. Nagpapasalamat ako na hindi mo pinatakbo ang kotse. Kung may nangyari di. Umusog si Emmy kay Richard, nakasandal ang kanyang ulo sa kanyang braso. Ano ang gagawin natin ngayon? Una, kailangan nating makuha ang tamang pagsusuri ng kondisyon ng kotse, sabi ni Richard nang may determinasyon. Pagkatapos, isang pag-uusap kay Mom. Ang liwanag ng gabi ay dumadaloy sa bintana, pinapalamutyan ang silid ng pulang liwanag. Ang pulang liwanag na iyon ay nagpapaalala sa kanila ng mapanganib na regalo na nakaparada sa ibaba. Kinabukasan ng umaga, maaga silang nagising ni Richard at dinala ang pulang Mercedes sa Morrison Auto Repair Shop. Ito ay isang kagalang-galang na independent shop na tinawagan ni Richard para sa appointment. Pareho silang tahimik, nag-aalala sa maaaring mangyari. Pagdating sa repair shop, sinalubong sila ng isang mas matandang lalaki na may eleganteng gray hair. Ako si Tom Morrison, ang tinawagan mo, sabi niya habang iniabot ang kanyang kamay. Richard Wilson, at ito ang aking asawa, si Emmy, sagot ni Richard na may kaba. Nag-aalala kami tungkol sa kotse na ito. Sinuri ni Morrison ang pulang Mercedes ng may dignidad. Anong mga sintomas ang nararanasan ninyo? Odd ang tunog ng makina, ipinaliwanag ni Emmy at gusto naming kumpirmahin kung ito ay talagang bagong kotse. Tumingin si Morrison sa kanya, ngunit hindi na nagtanong pa, nagpatuloy sa trabaho. Simulan. Lahat ng ebidensya ay narito. Nagbigay siya ng karagdagang dokumento. Ito ang mga record ng pagbili ng kotse. Binili mo ang kotse na ito mula sa isang used car dealer at nag-install ng mga surveillance device pagkatapos itong maayos. Nawala ang kulay sa mukha ni Beverly. Bumagsak siya pabalik sa sofa at nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali. Sa wakas, tumingin siya pataas. May malamig na tingin sa kanyang mga mata na hindi pa nila nakita dati. Karapat-dapat ka sa mas mabuting babae, sabi niya kay Richard. Ang babaeng ito ay niloloko ka. Mom, hindi na kayang pigilin ni Richard ang kanyang galit. Si Emmy ay aking asawa at ikaw ang naglagay sa kanyang buhay sa panganib. Ang kotse ay perpekto ang kaligtasan. Maaaring may ilang issue, ngunit wala namang nakamamatay, sabi ni Beverly. Walang nakamamatay, nagtataka si Emmy. Sinabi ni Ginoong Morrison na ang makina ay maaaring huminto habang nagmamaneho sa mataas na bilis. Ano naman, bigla ay naging malamig ang boses ni Beverly. Nais ko lang siyang alisin na parang aksidente. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumaba sa silid. Tumingin si Richard sa kanyang ina, sinusubukang unawain ang kanyang mga salita. Sinubukan mong patayin ako. Ang boses ni Emmy ay mahina. Yumeling si Beverly. Hindi ko inisip ang ganoon. Nais ko lang na matakot ka at itigil ang pagmamaneho ng kotse. Pagkatapos ay magiging kay Richard ito. Mumiti siya kay Richard. Para sa iyo iyon, anak. Ipinapakita ng mukha ni Richard ang takot at pagkadismaya. Ito na ang katapusan, Mom, sabi niya sa nanginginig na boses. Nagtatapos na ang relasyon natin dito. Beverly, nagmamadaling tumayo si Beverly. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Iiwan mo ako para sa babaeng ito. Si Emmy ay hindi ang babaeng iyon, tahimik ngunit matatag na sagot ni Richard. Siya ang aking asawa at aking kasama sa buhay. At ngayon na sinubukan mong saktan siya, hindi ko na siya maituturing na ina. Nagmukhang balisa si Beverly. Magsisisi ka sa desisyong ito, banta niya. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Paalam, Mom, hawak ni Richard ang kamay ni Emmy. Huwag kang makipag-ugnayan sa amin. Makikipag-usap kami sa pamamagitan ng mga abogado. Habang papalabas sila, nagbigay si Beverly ng huling komento. Nais ko lang na protektahan ka, Richard. Ngunit hindi na tumingin si Richard. Nang makapasok sila sa elevator at nagsara ang mga pinto, huminga siya ng malalim. Tapos na, sabi niya sa isang pagod na boses. Nakatagilid si Emmy sa balikat ng kanyang asawa.
Okay ka lang? Hindi talaga, tapat na sagot ni Richard. Ngunit magiging mas mabuti ang mga bagay mula ngayon. Pinigan niya ang kamay ni Emma. Sama-sama tayong malalampasan ito. Paglabas nila sa gusali, isang banayad na paglubog ng araw ang yumakap sa kanila. Isang taon mamaya, nag-aalmusal sina Emmy at Richard sa likuran ng kanilang bagong suburban home. Ang banayad na liwanag ng umaga ay nagbigay liwanag sa mga bulaklak sa hardin, at ang pag-awit ng mga ibon ay masaya. Mas maraming kape, tanong ni Richard, hawak ang pot. Salamat, umiti si Emmy at iniabot ang kanyang tasa. Ang kanyang bilugang tiyan ay nagsasaad ng bagong buhay na lumalaki sa kanyang loob. Ang kanilang anak na babae ay nakatakdang ipanganak sa loob ng 2 buwan. Dahan-dahang inilagay ni Richard ang kanyang kamay sa tiyan ng kanyang asawa, ngumiti sa bahagyang paggalaw na maaari niyang maramdaman. Punong-puno ng enerhiya. Gumagalaw siya kahit anong oras, kahit hatinggabi o umaga, tumawa si Emmy. Tulad mo. Nagbago ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang telepono. Tumingin si Richard sa screen at bahagyang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Galing kay Mom. Sinuri ni Emmy ang ekspresyon ng kanyang asawa. Ang relasyon niya kay Beverly ay nananatiling komplikado mula ng insidente. Iniiwasan ni Richard ang pakikipag-ugnayan, ngunit hindi niya lubos na maiiwasan ito, pinapanatili ang isang buwanang tawag ayon sa payo ng mga propesyonal. Nagpasya siyang panatilihin ang limitadong ugnayan. Sumagot si Richard sa telepono. Matapos ang maikling pag-uusap, ibinaba niya ito. Sabi ni Mom, nais niyang magpadala ng isang bagay para sa sanggol, sabi niya na may komplikadong ekspresyon. Iyan ay di. Pinili ni Emmy ang kanyang mga salita ng maingat. Huwag mag-alala, hawak ni Richard ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ko papayagan na manipulahin kami muli ng Mom. Kung may ipadala siya, susuriin ko ito muna. Mumiti si Emmy na reassure. Mukhang nagbago si Beverly sa kanyang saloobin nang malaman ang tungkol sa kanyang apo. Gayunpaman, hindi pa rin siya ganap na nagtitiwala sa kanya. Alam kong poprotektahan mo ako at ang ating anak, tahimik na sabi niya. Yumakap si Richard sa kanyang asawa. Kami ay isang pamilya. May mga pagsubok pa ring darating, ngunit sama-sama naming malalampasan ang mga ito. Ang umaga ay umakyat ng mas mataas, nagpapahayag ng simula ng bagong araw. Kahit na ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa ganap na nawala, patuloy na umuusad sina Emmy at Richard, at ang bagong buhay na malapit ng ipanganak ay magdadala sa kanila ng bagong pag-asa at kagalakan.